Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Apat na lalaki, Brazil and Sri Lanka, huli sa pagnanakaw ng copper cable wire. Ishikawa, Kaga City. Ayon sa news na ito, hinuli ng Ishikawa Police ang isang Brazilian na lalaki at tatlong lalaki pa na parehong galing sa Sri Lanka matapos mapatunayang sabit sila sa pagnanakaw ng copper cable wire sa isang facility. Ang mga ito ay pumasok sa isang facility at ninakaw ang cable wire na umabot sa mahigit 90 kilo na nakakahalaga ng almost 45,000 yen. Meron nakapansin sa kanila na siyang tumawag agad sa pulis. Rumisponde sila agad at inabutan nila ang sasakyan na mabilis na tumakas. Nakita na lamang nila dito ang Brazilian na lalaki na bumaba. Subalit at tatlong lalaking Sri Lanka ay nakita din nila sa malapit na lugar at napatunayang kasama din niya ang mga ito kung kaya't pareho silang hinuli. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-uusap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ang tulong pinansyal para sa mga distressed OFW ay tumaas ng hanggang 100,000 pesos. Tinaasa ng Department of Migrant Workers ang tulong pinansyal para sa mga distressed overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa 100,000 pesos. Batay sa DMW Department Order No. 105 Series of 2024, ang halaga ng tulong pinansyal ay depende sa sitwasyon ng mga kinaukulang OFW at kanilang pamilya. 100,000 pesos, mga kamag-anak ng OFW na pumanaw sa host country dahil sa natural na aksidenteng mga dahilan, mga kamag-anak ng mga OFW na pumanaw sa loob ng isang taon mula sa pagdating sa Pilipinas, 75,000 pesos. Mga OFW na may malubha o malubhang karamdaman, pinsala o kondisyon sa kalusugan ng isip. OFWs nakakaranas ng pang-aabuso o pagsasamantala nang nagresulta sa pisikal na kapansanan, pinsala o kondisyon sa kalusugan ng isip. OFWs na displaced dahil sa digmaan, kaguluhan sa politika at iba pang pambihirang pangyari. Mga kamag-anak ng OFW sa death row, 50,000 pesos. Ang mga OFW ay lubhang naapektuhan o nawalan ng tirahan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, pag-urong sa host country, pagkabangkarote ng kumpanya employer, hindi voluntaryong paghihiwalay sa trabaho dahil sa retrenchment o downsizing, pagsasara o pagtigil ng operasyong redundancy, mga OFW na biktima ng mga pang-aabuso, pagsasamantala, pagmamaltrato o mga paglabag sa kontrata, mga OFW ng biktima ng illegal recruitment o human trafficking, mga OFW na biktima ng mga natural na kalamidad sa mga host country, mga kamag-anak ng mga nakakulong na OFW nagsisilbi sa kanilang asistensya. Dati nag-alok ang DMW ng 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos na tulong sa mga OFW at kanilang pamilya sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan Action Fund. Noong Mayo, inuutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang DMW na gamitin ng 2.8 billion pesos Action Fund at bigyan ng protection ang mga distressed OFW upang makamit ang hustisya at maging ligtas sa pinsala sa panahon ng mga pandaigdigang krisis enerhiya. Ang mga kahilingan para sa tulong kasama ang mga kinakailangang dokumento ay dapat isumite sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o DMW. Kung ang manggagawa ay nasa Pilipinas, nasa loob ng isang taon pagkatapos ng pagdating sa bansa. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Magjowa na ba talaga? Kim Pao, may pelikula na. Bongga naman sina Kim Chiu at Paul Avellino na magtatambal din pala sa pelikula. Sa Showtime, nakahapon ay bininyag ni Kim at Paolo ang kanilang rom-com film ay may pumagat na may My Love Will Make You Disappear na ididirect ni Chad Vidanes. Una siyempre nagkakatrabaho sina King Pao sa linlang kasama si JM De Guzman noong 2023. At sila rin ang mga bida ng local adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary King na napanood ngayong taon. Pero sa totoong buhay, sila pa talaga.
Ang daming kinikilig sa kanila at sa totoo lang, bagay naman sila. Yun nga lang, dapat ihanda ni Kim ang sarili niya na may isang anak si Paolo kay LG Reyes na nasa Amerika, kaya instant mommy siya sapagkat pag nagkataon. At siya ang ating Chika Talk for today. Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani at Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo.